Alam nyo ba na after equinox o after September 22 or 23, nagsisimulang pumasok yung ating amihan o northeast monsoon? Talakayin natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Ngayon, talakayin natin itong pagpasok ng ating amihan o northeast monsoon. Nitong nakaraang September 23, nangyari yung tinatawag nating equinox. Ibig sabihin po niya, nakatapat yung ating araw sa ating equator. Dahil dyan, equal po yung ating haba ng gabi at haba ng ating umaga. After nitong equinox, magsisimula na pong unti-unting mas humaba yung ating nighttime o yung ating gabi dito sa hilagang bahagi ng ating mundo o sa Northern Hemisphere. Dahil po dyan, mas unti-unting bababa yung ating pangkalatang temperatura dito sa Northern Hemisphere. Kasabay niyan, ang pagpasok ng ating amihan o Northeast Monsoon. Ito pong mga equinoxes ay pwede natin gamiting tanda o hudyat sa pagpapalit ng wind systems sa ating bansa. Never pong magsisimula yung ating amihan or Northeast Monsoon before September 22 or 23 or before sa ating equinox. Lagi po yan after ng equinox. At matatapos naman po yan sa susunod na equinox, March next year. So kailan magsisimula yung ating amihan o Northeast Monsoon? Sa kasalukuyan, nasa transition period po tayo. Magkakaroon na tayo ng northeasterly component ng ating hangin sa mga susunod na araw. Yan po yung mahinang amihan o pasimula po ng ating amihan o Northeast Monsoon at magpapatuloy pa yan hanggang sa susunod na linggo. Sa katunayan, mas lumalamig na rin po ang temperatura dyan po sa may area ng Southern China, Taiwan at sa ilang bahagi ng Japan. Kapag mas lumakas pa po at mas naging consistent itong ating northeasterly wind flow, posible na pong magsimula yung ating amihan o Northeast Monsoon sa susunod na buwan. Sa ngayon niya ay nasa transition period tayo, pero syempre aantayin natin ang official declaration ng onset ng ating amihan o Northeast Monsoon na magmumula sa Pag-asa. Meron silang criteria dyan gaya ng depth o lalim ng high pressure area na pinanggagalingan ng ating northeasterly wind flow. At yung extent ng ating amihan o northeasterly wind flow, dapat hindi lang po yan sa mababang bahagi ng ating atmosphere. Dapat hanggang taas po ay makakakita tayo ng northeasterly na component ng hangin. Sa simula, ito po ay tatawagin munang northeasterly wind flow ng Pag-asa hanggang sa ideklara na po itong amihan o Northeast Monsoon. So ano ang implikasyon ng unti-unting pagpasok ng ating northeasterly wind flow at ang pagsisimula ng ating amihan o Northeast Monsoon? Unang-una, mas bababa yung ating temperatura o mas lalamig yung ating gabi at madaling araw. Pero kung maganda ang ating panahon at wala pong ulap, syempre magiging mainit pa rin po at malinsangan sa tanghali. Dahil nga ang ating amihan ay nagmumula sa mga high pressure area dyan sa China na may characteristics na cold at dry air. At mas lalamig pa ang ating temperatura pagpasok ng buwan ng Disyembre, Enero at Pebrero. Pangalawa, mas tataas po ang tsansa na maglandfall o tumama sa lupa ang mga bagyo kapag nagsimula na po yung ating amihan o kapag aktibo yung ating northeasterly wind flow. Dahil tinutulak po niyan pababa yung ating mga sama ng panahon. So narito ang climatological track ng Pag-asa para sa mga bagyong dumadaan sa ating bansa sa buwan ng October. Kung mapapansin nyo, mas marami po ang possibility o mas pataas po ang possibility na maglandfall o sumabit sa lupa ang mga bagyo kaysa mag-recurve ito ay taas. Para naman sa bilang ng bagyo ayon sa Pag-asa, meron tayong inaasang 2 to 3 na bagyo na posibleng pumasok o mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong darating na October. May mga nagtatanong dati na kung bakit daw malamig naman ang amihan, ba't nagkakaroon pa tayo ng bagyo kapag buwan ng October at November at malalakas pa ang mga ito. Para po sa mga unang buwan ng onset o pasimula ng ating amihan, gaya ng buwan ng October at November, syempre pasimula pa lang yung ating amihan, hindi pa po ito ganun kalamig. So yung ating bilang ng bagyo ay papasok pa rin sa ating averages. Pero kung mapapansin nyo sa buwan ng Enero at Pebrero, doon na babawasan yung ating bilang ng mga bagyo o bihira yung ating mga bagyo sa mga buwan na yan. Dahil nga mas malamig na yung ating amihan o Northeast Monsoon tuwing Enero at Pebrero. Last but not the least, lilipat naman yung ating konsentrasyon ng mga pagulan dito sa eastern section ng ating bansa. Kapag panahon ng habagat, yung ating mga pagulan ay mostly concentrated dito sa western section ng ating bansa. Kapag panahon ng amihan, baliktad naman po yan. Lilipat po yan dito sa eastern section ng ating bansa. Kakakibat na rin ang ating amihan o Northeast Monsoon, yung ating tinatawag na tail end ng frontal system o shear line na siya pong mas nagdadala ng pagulan dito sa eastern section ng ating bansa. Take note mostly concentrated dito sa eastern section ng ating bansa. Hindi po imposibleng umulan sa western section ng ating bansa. Lalong-lalo na kapag meron tayong malawakang weather system
gaya ng mga bagyo. Okay, bukod gayo Marichan, ang isa pa nating marker sa pagpasok ng simoy ng Kapaskuhan o yung ating amihan o northeast monsoon ay yung ating equinox. So tandaan nyo, laging after ng ating equinox o after September 22 or 23, nagsisimula yung ating transition period papasok sa ating northeast monsoon or hanging amihan. Magkakaroon po tayo ng pag-switch ng ating prevailing wind system mula southwesterly, mas magiging dominante na yung ating northeasterly na hangin hanggang sa unti-unti pa yung lumakas at tawagin na nating amihan o northeast monsoon. Sa susunod, talakayin natin ang kaugnayan ng ating El Nino sa ating amihan o northeast monsoon. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.